Mayong adlaw mga higala, ito ang programang bumobomba sa mga current issues, nagbibigay ng tulong na sincero, nagpapaikot ng mga puwet ng mga apektado sa blind item at nagbibigay ng corny jokes. Ito si Tito Mon. Mayang hapon, mayang adlaw na sa inyo, mga kaabyan, Attorney Clint at your service. Way kami kalipat, hindi kami nakakalimot. Of course, sa inyong karapatan sa ilalim ng batas at your service, Attorney Clint. Pero ito, ang bumobomba. Andito ngayon, ang tunay na bumobomba. Panauhin natin si Attorney Rowena Guanzon. Makipagpuntahan, buksan ang inyong mga mata. Oh yeah, makilahok at makisaya sa tambalang bumubomba. She is a Harvard graduate, a former commissioner of the Commission on Audit, a former commissioner of Commission on Elections, a former mayor of Cadiz City, and now the current flavor of the month, Attorney Rowena Guanzon. Attorney Guanzon, ikaw ba'y malditang matabobre na tita o just straight shooter? I'm actually very compassionate and cariñosa. You know, I'm Ilongga. Ilongga, It's oo. just that I'm very frank and I hit people hard, you know, when they're bad. Yeah. And thank you for inviting me here, Mon and Clint. Of course, I can't say no to Attorney Clint Aranas. Ay, magkaibigan That's pa rin why kayo, dito Ilonggo, ako. He knows my family. He knows we are very compassionate people. Yeah. Oh, we help the poor. We're also very famous for honest public service. Di ba, Clint? Yeah. Marami nagsasabi na kaya ka raw matapobre because you belong to the landed gentry in Negros. Well, Sindera. I'm not matapobre at all. I went to UP. And I was raised in the public schools. And my parents always had the heart for the poor and opened our house and gates for everyone. Kung sinong gustong kumain o walang bigas sa bahay nila because my mother was board member. Ano nangyari doon sa Rockwell na naging controversial ka? I don't know, you know, somehow all these irritating people find me, you know, in these public places. This Chinese-looking guy, 1 meter away ako, you know, I hang out in Rockwell. Marami akong mga kilala doon. You know, we're seniors, retired, you know. So, I ate something, you know, spicy. So I went down and I said, I'll drink maybe, I'll find water here in the mga cookie store, ganyan. So about a meter away, layo naman siya sa akin. No, nagsabi ko, ay may cookie, siguro may water dito. So I waited kasi may vendor na service dun sa dalawang babae at lalaki. Tapos naubo ako. Naubo kasi spicy nga eh. I don't have a cough, di ba? I know when I have a cough, I'll stay home, di ba? Naubo ako. Gumano na I turned away. Tapos may witness ako. Oo, si Johan. Johan, yung name niya. And also there's a waiter. Siya doon, seller siya There's doon. another waiter Oo. with who actually went viral. Nag-video din sila. They saw me, turn around na eh. Tapos ginanong pa ako, excuse me, would you do that? Would you touch my shoulder and say, excuse me, you're coughing. You should leave. Ganun. Bongga. Parang, what? Sabi ko sa kanya, I couldn't believe it. Parang, what? Are you a doctor? Sabi niya, no. Are you Chinese? Sabi ko. Sabi niya, it doesn't matter. You should go home. Sabi ko sa kanya, nakita ko yung asawa niya may mask. Sabi ko, if you are sick, you should stay home. You're the one who should stay home. Nakilala mo sila? Hindi. Eventually, Hindi. I think. Eventually? After na. But Ano I bang, don't think he knew me kasi sinabi ko pa, you know, you should apologize. Ang daming tao dito, ha? You should apologize. Do you live in Rockwell? Sabi pa niya, yes.
Sinungaling talaga. Saan ba siya Not nakatira? pala from Rockwell. Sensya na kayo, talaga hindi talaga siya taga Makati. Ayoko na sabihin yung town, baka magalit sila sa akin. Pero talagang sinungaling na ewan, atrebido, di ba, kung sa Ilonggo pa. Because of this, ang dami mo online bashers kasi parang ang dating nun, parang mata pobre. Hindi, kasi ending na yun eh. Nung sinabihan niya ako na, I said, you're the one who should leave. Apologize to me. No, I don't care who you are, sabi niya. Gano'n. Ang lakas pala ng loob kasi yung asawa, abogada. That's why. Which I learned only later. Siyempre, ang abogada, nakilala niya na ako kasi hindi naman ako, I'm everywhere. And she's the one who kept on apologizing. But I said, no, dapat ano. Sinabi ko pa, ladies and gentlemen, sabi ko pang ganun. Sa mga naka-Dunkin Donuts ko doon ng mga kompanyeros. Ladies and gentlemen, this man just told me to leave the mall because I coughed once. Do you think he's correct? English, I said. Oo. Kasi nag-English eh. Sumagot ang mga tao eh, no. Yeah. Ang sakit ng tingin sa kanya ng mga tao doon eh, hindi niya magets eh. Sabi ko sa guard, you bet, tawagin mo yung chief security. Dalhin ito sa opisina. Doon na lang kami magtatalong dalawa. Naging... Nilapitan pa ako, Mon. Kaya ako nagalit talaga. Sabi pa ganun. He moved forward and said, Really? why, you don't have money to buy a mask? Ay, you dip. Oo. sabi niya... Tungging kung sa Ilonggo Sila- ba ako. sabi dip. niya? Sila pala Kasi, mata pobre, ha? ang sabi... Minamata-mata ka? Ang sabi mo kasi, mayroon ka bang Rolex? Mayroon ka bang Gucci? Oo. That's the towards the end part. Nung nagalit na ako when he said that. Oo. Na wala akong pera bumili ng mask. Kaya... Sabi ko, mata pobre ka. Oo. That's why. Pinang ina. He I whispered. could not believe that he would say it to me, no? Mata pobre ka, pinang ina, wala kang Rolex. Oh. Bakit mo binanggit yung Rolex at Gucci? Kasi tinignan ko siya eh. Ha? Alam mo, very spontaneous tong utak ko eh. Oo, You know, I don't lie. Oo. Tinignan ko siya, mata pobre ito, nagbabalikin ito sa akin. I noticed that you're wearing a Rolex watch. Binabaligtad naman nila eh. Di ba? Kasi wala sila doon. But they should listen to that guy na vendor siya doon or may-ari siya doon ng isang store. Na sinabi niya nandun ako eh. Huwag kayong mag-judge. Nakatalikod na si Attorney Guanzon eh. Nung umubos siya, hindi naman sila inubuhan. Ang layo nila eh. Ang layo ko eh. Ba't naman ako lalapit doon sa mga tao, di ba? Ano yun? May nagsabi na ano yun? May sale, di ba? yung demanda mo, ano pang demanda mo sa kanila? Unjust vexation, tsaka Unjust grave oral vexation. defamation. Have you filed it already? I already filed it with the police. I see. Tinatapos lang yung Christmas party. Pero Then, grabe yung ano ko. Bibigyan mo pala sila New Year's gift. Pero grabe yung yung blood pressure ko. I nearly had a stroke. Tumaas. 180 over Of 120. course. Wow, kadelikado. So the medics did not let me go to the police station until I stabilized. The wife was trying to apologize to me in the police substation. And I told, Dinala ba kayo sa pulisya? Sa siya police pinadala ko. I called for policemen. Mm-mm. Tsaka dinala sila doon. I followed. The wife spoke with me. She works for a bank. Sabi ko sa kanya, kaya malakas pala ang loob, bugada ka pala. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yung lalaki? Ano bang trabaho? Tinanong ko nga asawa eh. Sabi ko sa kanya, ano bang negosyo niya? Anong trabaho niyan? Sabi niya, tumawa lang yung asawa. Chinese ba talaga Oh, sila? Chinese talaga eh. Tumawa yung babae, sabi ko, walang trabaho to. No. Sabi ko, Walang trabaho, sabi baka ko, businessman. Attorney, pabigat yan sa'yo. Ba't mo naman, iwanan mo na yan. Sabi ko, sinabi ko ba yun? Yung mga pulis nga, tumawa eh. Sabi niya, attorney, kasal na po ako. Pabigat yan sa'yo eh. Sabi ko, pero mo pa mag-apologize to yung asawa niya, dinidilatan pa niya ako. Hindi, take a crown. Kaya yung mga Ilonggo, natatawa talaga kasi kilala nila ako eh. They've known me since I was mayor. They know na you cannot do that to me. You cannot touch my shoulder and say,
You know, get out of here. Buti nga, hindi ko na siya i-straightan nung ginanon talaga ako eh. Hindi naman ako ganyan ka physically violent. Hindi naman. At syempre nagalit ang lola nyo, di ba? Of course, it was Siyempre. rude, no? Na Oo, they had to oo. tap you. They could have just said, excuse Attorney, me. this is a personal question. Are you Siyempre, galit lola nyo, di ba? High blood nga eh. This is a personal question. Are you a lesbian? Oh, you're not allowed to ask that of anyone. Because I might I just have to ask. How many inches is your penis? I like that. You go. He's gonna have a heart attack. Paul, next question. Oh, Mas malaki, mas malaki. Mon, yung comment. Ikaw muna. Tinamahan ako eh. Ikaw naman. Yung comment mo, nasa kapatid mo, yung kapatid mo na nagbigay ng tip na 350,000. Bongga yun. 250 daw yung chismis. 250. Oh, laki naman tip Lasing yun. kasi lasing. Baka Lasing. hindi nga worth 5,000 pesos yung babae. Alam ba na asawa niya na Baka nag-tip natin- siya? Ay, palagay ko ginulpi siya. Oh, grabe siya. Ikaw naman magtanong eh. Hindi siya Niyari dapat ako. ganun, di ba? Senador siya. Ikaw naman magtanong. Niyari ako. Tinitimpla ko nga eh. Kung ano tatanong ko eh. No, parang nawala ako sa ano. Uy, kalamay. Tanong mo kalamay. Attorney, ano bang nangyayari ngayon sa tingin mo tungkol sa, there was this issue na naglabas si Saldico on television or in his broadcast that sinasabi niya, si Lisa Araneta Marcos is also involved in the sugar scheme of making money of it, milking of sugar, and that's why sugar is so bad. All these talks stem from the fact that Martin Araneta, her brother, Oh, the is very visible in the Bureau of Customs, I heard also the Department of Agriculture. And you know, we're very sensitive sa sugar, Mon. Kasi dyan ang kabuhayan namin Yes, eh. oo. Sa Hindi Negros. lang yung mga landowners, yung mga tao namin, di ba? Yung mga workers, di ba, na kailangan tama yung pangsweldo, yung healthcare nila, di ba? Ngayon, pag bumagsak ang sugar industry, ilang hundreds of The whole thousands na laborer community yan. is affected. Oo, nangyari na yan sa amin noon, ng time ni Ferdinand Marcos Sr. Nangyayari ulit ngayon. Oo, ngayon, sulat kay BBM through Secretary Chu, Laurel, na pati mga mayor sumulat. Yung mayor ko dun, si Bading Escalante, nakita ko perma niya, no? Na stop na ang importation ng sugar. Because it affects the pricing of Oo. our local sugar. Kasi naman, grabe, bakit naman mag-i-import ng sugar ang gobyerno? Sobra na. Ang dami-dami ng hectares planted into sugar. Yeah. Ibig sabihin talagang may gustong kumita. Ngayon, ang sabi nila, nabasa ko na naman, na they stopped it na, ang importation, for now. Kasi marami pa daw supply. No? Pero may smuggling. Yeah. So, ang point namin na mga taga-Negros is, we have to protect the sugar industry kasi dyan ang kabuhayan ng mga tao namin. Siguro 70% of the income ng mga tao sa Negros galing sa sugar. So, from the planter to the admin to the truck drivers to the yung nag-fertilizer, nagtatanim, ano, lahat 'yan nakasalalay That's po true. sa negosyo at sa presyo ng asukal. Ngayon, pag nag-smuggling sila, yung mga kasabwat dyan sa gobyerno, di syempre, mababa yung presyo nila kaysa sa planter. Bakit kaya hindi mapigilan ni BBM yung asawa niya? Baka ma-black eye siya eh. Di ba, pansin mo man, lagi siya sunglass. Ako, pag nagsasunglass, May tama. pag mag-sunglass si BBM, sabi ko talaga, naku, Nasuntok na. Kailan ba siya nakita? round 3, yung gano'n na. Kailan mo nakitang Lagi na-black ayan? kayo. Palagi? Lagi kayo naka-sunglass yun, ha? Hindi ko alam kung Versace yun, pero ay, dapat mag-Versace ka, di ba? Ay, yung bongbong, yung president, di ba? Parang, Pero para makapag-smuggling, I think kailangan yung tao na nag-uutos ng smuggling na yan powerful. Kasi masyado industry itong kinakalaban mo eh.
At saka hindi ka pwedeng mag-smuggling dyan. Hindi ka may kasabwat sa Yeah. loob. May patron ka. Kasi it's not simple. You're fighting against an industry. Yes, You're killing that- an industry. Dadaan ka pa sa customs, Ah. di ba? Dadaan ka pa sa DA. Kaya yung sinasabi ni Secretary Chu Laurel na it's okay. Okay na yan kasi in the first place, why did you allow it? Yeah. Eh, Parang okay na lang, ganun ba yun? Was Pero that kailangan talaga, kailangan siguro natin talagang sugar. I mean, kulang yung domestic consumption natin. yung domestic supply, you mean? I'm sorry, yung domestic supply For kulang. now, the domestic supply is sufficient. Yun ang sinasabi ng sugar farmers na huwag na mag-import. Kasi wala namang nagbe-benefit eh. Magkano ang kilo sa ng kalsukal sa grocery. Oh. Pero kung kahit ibaba mo yan ng ilang peso, they won't feel the difference. Diba? Not so much. But the landowners, the planters, will feel it. Diba? Yeah. Kasi syempre bulk eh. Pero yung consumer will not feel it so Yeah. much. May Yeah. bababalan siya ng mga 2 piso, Yeah. ganyan. It's the sugar planters. Yes. Pero sa importation, may kumikita doon. Nang sinabi mong visible si Martin Araneta, are we saying na si Martin is one of the smugglers? Ganun ba? Not really. Not really. Because nobody has accused him. Baka naman na ginagamit lang yung pangalan niya. Anong tingin mo? I don't know. It's possible. But that rumor is too strong to be Yeah. false. You know? Kasi mayroon ako ilang beses kong binanatan niya sa column ko. Pero may nagsabi sa akin na masyado raw mabait. Katapos maraming people, his friends are taking advantage of him. Mabait si Martin Araneta. Sino mabait? Si BBM o si Martin? Baka si BBM. Ang mabait. I think hindi ako naniniwala na mabait si BBM. Kasi, bakit niya ginawa ito kay Sara Duterte? He begged her to be his running mate. Or siya ang vice president kung tatakbo si Sara president. Sara slid down. There were only 4 people in that room. BBM, Were you there? person A, and Sara. The person A told me. So, pinagbigyan ka na without even conditions kung kanino yung secretary of ganito, portfolio akin, ganyan. Wala daw demand si Sara Duterte. Tapos within 1 year, sinaksak mo na. Pinalitan mo yung speaker, dapat si GMA yung speaker. Kasi ang gusto talaga ni Martin Luther King Romualdez, siya ang speaker because he wanted to be the next president. So inintriga niya ngayon si BBM. Na yan si Sara, sasaksakin ka niya, and she's gonna topple you. Hello? Kung gusto siyang itapol ni Sara, why didn't she just run in the first place for president? Nandun na yun sa kanya, na silver, golden platter. Kasi alam, pag alam mo, pag nagko-cocaine, naprapraning. Paranoia. Yeah, paranoia is really a symptom Anong mga of signs na cocaine addiction. nagko-cocaine si BBM? With apologies to those who have Tourette syndrome na mga PWD, ha? Tingnan itong Joe. Diba, I became famous nung kampanya, may hawak akong Coca-Cola. Umiinom ako, tapos gumagano'n yung Joe. That's cocaine Joe. Kita mo yung gritting of the teeth. Nag-grit yung teeth. That's cocaine. Di ba? Tsaka, kita mo naman yung itsura. Nung start nito, nung senador siya, I met him eh. Makinis pa siya noon and everything. Hindi siya ganyan. Hindi ganyan tsura niya. Pero ngayon, talagang eye bags and nagme-makeup na si BBM ngayon, nakita mo. May foundation na siya. He goes out every day reporting to us kung how much is the price of rice, how much is that. Very soon, BBM will be reporting to you kung ano ang state of the traffic. Para active. Ginawa nyo naman reporter ang presidente niya. Pambira naman kayo, Auntie Claire. Ba't ka naman ganyan? Pero ang sabi nila, they blame the wife, si Lam, dito sa mga nangyayari. Well, Dahil parang sabi nila, under desire si BBM. Is that true? I wouldn't know, but
he looks like he's the profile of a bro-beaten husband, right? And well, Senator Amy Marcos, his sister, disclosed that in the rally sa INC Yeah. na dalawa sila. Do you- Nagko-cocaine sila. Do you think yung At si revelation Sandro ni nagko-cocaine, yun ang sabi ni Amy Marcos. Do you think that yung revelation ni Amy naka-apekto sa credibility ng presidente? Yung reputation ng Oh, yeah. I first think couple? Amy's revelation put a period on everything, lahat ng mga questions sa ulo ng mga tao who care about our country. Natuldukan na parang, yun na. Yun na. Ano magiging- And, ano- you try to watch my PGMN episode since yesterday, it's still running now, when I challenged BBM to a hair follicle test. Because this is the only way na matigil to lahat. Sabihin lang, Take the test. oo, ba't ayaw niya mag-test mo? Anong magiging effect nito sa presidency ni BBM? Yung revelation ni Amy? Then people will be more convinced na talagang he has very poor decision-making skills because he is addicted to cocaine. Not only because he has no proper education. No degree. It's okay, if you don't have a degree, basta hindi ka nagsinungaling. Ha? Pero siya kasi, nagsinungaling siya. Na wala naman pala siya diploma. So, itong mga revelations ni Amy ay shows na si BBM is an unreliable leader. Because he is addicted to cocaine. What kind of decisions is he making? Which proves to you na in the last 3 years, yun na nga. Yung mga decisions niya, palpak, failure. Kaya tayo, we are in this state. Pero mo ba naman, awayin mo ba naman yung China dun sa ASEAN? Wala pang presidente yung nagkakaganon. Never. Di ba? Na pupunta ka sa ASEAN, magsispeech ka doon. Alam mo na ang premier ng China nandun. Binanatan niya yung China ngayon. Dahil sa occupation doon sa Nilapitan Masinloc. naman niya eh. Well, because he realized na mali siya. So, gapang siya doon, no? Gumapang siya. Gapang. Practically, gumapang siya doon eh. 3 seats away. Oh. Gumapang siya doon para nagpakumbaba siya doon. Hindi ba naman... anong ibig sabihin yan? Yan ba ang commander-in-chief nyo? General Browner? Kung biglang napaning yan at sinabi sa'yo, move your troops to Taiwan. Move your... Biro kayo Pilipino, manginmatay kayo dun sa Taiwan. Ano ba? Kalokohan niya. Hindi We're not ready for that. nanginmatay na nga kayo dito sa NPA at sa ISIS. Pupunta pa kayo doon. But, he's paranoid. And when you're president of a country, that's very, very dangerous. Attorney, sa tingin mo, tatapos ba si BBM sa term niya? A few weeks ago, when I saw all the rallies, sabi ko, hindi to tatapos ng term niya. Hindi to abot ng January. Pero ngayon, pag hindi nag-rally uli in the first 4 months next year, dapat mag-rally uli. So that we will be in the international news. Kasi kung hindi, kampante na siya eh. Na Tatapos. akala niya Nag- na appease niya na tayo. Yeah, but he has the full support of the military. Maybe. What do you mean, maybe? Maybe. Because Browner is the one speaking out. But is Browner the Supported. AFP? Yeah. Dati naman ganun Parang Kay ganun. Erap, di ba? Si Browner supporter, pero hindi mo alam kung ang AFP supporting Dapat dati the kay Erap. person declaring that. Kay Erap, dati ganun din naman eh. Last Lessons learned. last naman yung silang army. Nauna naman talaga ang mga pulis, sina Reyes, di ba? Sina DLG, Reyes. Also from the Harvard Kennedy School. Tapos sina Waikoko, di ba? Yeah. So, Si White. ang lang dyan is, kailangan magprotesta uli. But imagine the Iglesia ni Cristo can mass up 1 million people in 2 days? Yeah. That's massive. Oo.
Eh, yung kaliwa naman, siguro mga 7,000 daw, sabi ng PNP sa Luneta. Pero ang kanila, resign BBM, Sara resign also, kanila. Gusto nila snap election. Yun naman grupo ni Risa Ontiveros. Pabor ka bang... Quiet lang sila. Kasi si Risa Ontiveros gustong tumakbo presidente. Pabor So ka ba baka na- sakaling maging ano pa siya, ally siya ni BBM, di ba? Baka sakaling John Vic Risa. Under an admin party, ganun ba? Oh, why not? So wala na, hindi na opposition yung Dilaw ngayon. Ganun ba? Hindi naman sila dilaw, ako ang dilaw. Ah, Di ba? We're the EDSA one, we're the Cory people, we're the ones who fought Marcos, di ba? The original. Ito kami yung dilawan, di ba? Yan si Risa Pero Ontiveros wala sa na kayo si- makabayan, they were not in EDSA. Because the left did not participate in EDSA. Di ba? They wanted a revolution. Di ba? Not election. So in the special elections in 86, hindi sila sumali. That's why hindi sila na-appoint. Di ba? People like me na-appoint. Di ba? Yung mga reformist pero Yeah. lumaban kay Marcos, tumulong kay Cory sa election. Yun ang mga dilawan. Sila hindi. Yes, the original dilawan Ngayon, sila. kakamping na pangalan nila during the Lenny election. Di ba? So, itong mga So kakamping bago and ngayon Dilawan, yung mga bata, magkaiba yun? so, many Dilawans are also kakamping. Okay. Di ba? Kasi this is an older generation eh. Di ba? Ito na yung mga ngayon si Tenta na, mga ganun, mga anak na ano. Baby boomers. Oo. So, sila, yung mga Lenny na kampi kay Lenny, yun na yung, kasi kulay ni Lenny pink, kakamping. Di ba? Doon na yun sina Risa Ontiveros. But remember, Risa Ontiveros became senator nung very close sila ni Ronald Llamas, Llamas? Yeah. Ni Ronald Llamas, na presidential advisor ni President Pinoy. God rest his soul, he appointed me 2 times. Lamas ba pronunciation nun? Oo, okay. Kasi kung Espanyol ka talaga, hindi ka naman masyadong nag-emphasize ng lea. Yeah, yes, So, yes. Lams. Yeah. Oh, yeah. Yeah, So, paano mas- pronunciation? Yari si Lamas. Lamas Hindi, ba? ano dyan is, kaya nga, di ba, the strong rumor is they were lovers, di ba? Na he was married but Risa Ontiveros was his lover. Now Risa is denying it. Oh, super deny. Super Oo, deny. dapat lang i-deny niya, kapangit man ni Lamas. Uy, kalaway-law. Ay, sus! You mentioned there are calls for snap election. Mag-resign yung dalawa, si Sara at saka si BBM. Are you in favor of it? Ako, resign si BBM. Hindi, si Sara. Ay, Pag-resign, snap election. sa akin sa akin, the one who has power now, who bungled our economy and everything, the one who caused it all is BBM, not Sara. And sa akin, kaya nakafocus ako na BBM resign. Hindi ako BBM Sara. Kasi may constitutional succession eh. Yeah. Di ba? Masyado na magulo yan kung magsa-snap election ka Sa last pa. episode namin, talagang constitutional ang support Oo, namin. hindi pwede. Kasi constitution ang sa ligang batas ang nagpapastable sa country natin eh. Eto po, merong senaryo na pinapalabas ngayon na ini-impeach. I-impeach nila ulit si Sara Duterte. Ang iniisip nila na magkaroon ng perpetual disqualification para hindi makatakbo sa 2028. So in my mind, kung ako si Sara Duterte or one of the advisors, I would say, Inday, mag-resign ka na as VP para hindi ka ma-impeach. Kasi kung didiinan ng kanyang kalaban, in my mind, didiinan na talagang habulin yung impeachment complaint against Sara Duterte, which they have the numbers in the House. Pag nagkaroon ng perpetual disqualification, that will be a legal issue in 2028. The question is Speaker Boji D willing to be a rubber stamp? Ayun ang... Because people are saying he's just a titular speaker. Yeah. The de facto speaker is Sandro Marcos. Sandro. Is Sandro Marcos. But Romualdez, whose ally is Puno, Puno wants to contest Boji D. Gloria, President GMA has already announced that she is still supporting D. Okay, now that's a block of votes there. Oo. So, is
this impeachment complaint against VP Sara can succeed if Boji D is going to be a puppet. What do you think? What do you think about Boji D? Will he? I think mabait siya. Ano sila kasi Yeah, they're mabait childhood nga. friends. Mabait talaga yung mga di. I'm not saying mabait hindi yan, sila political dynasty. Dynasty din sila. Ah. Now, for him to say na gusto niya ipasa yung anti-political dynasty law, there must be a catch. Di ba? And what's the catch? The catch is a very weak bill. Yeah, parang That's budol why, ng dating. yeah. Yeah. So, they cannot say na during his term, hindi siya, the people want anti-political dynasty and BBM is already saying na, yes, hindi naman, wala namang tatakbo na Marcos eh. Come on. Di ba? Parang, may boboto pa ba sa Marcos for president after this? Yan ang tanong sa mga Pilipino eh, na talagang, I think sinagot na ng Pilipino yan. I think sinagot na dito sa mga rally at sa mga social media. Ah. Wala na to si Sandro. In his own province, ha? Mahirapan na siya dyan sa mga anak ni Amy. Yeah. Di ba? Yes. Amy actually Yeah. controls Ilocos. the Norte. province of Ilocos Norte. And Manong Chavit controls Ilocos Sur. At this point, I And think there's I'm inclined to Fariñas, believe. who controls his district. Yes, also. They are all anti-BBM. Yes. What could have caused the rift between BBM and Amy? Magkapatid eh. Amy was the one who made the BBM Sara unity team Yes. possible. Yes. Yes. So malaki utong na loob niya sa atin niya, 'di ba? Kaso talagang wala nang ate-ate pag ano ka 'di ba? Bangag ka. Yan ang problema eh. Hindi na yan wala na yung mga filial relations sa kanila. Self lang nila yung nila. Ratification ang Yung gusto malungkot nila. na- So ito ang hindi mo naman masasabi na ginusto ni Amy na magbumalik sila para mangwarta sila uli. Oh. But I believe her when she said na gusto lang niya talaga and agree dapat doon si Bongbong, yun ang kanilang linya na babalik sila sa pagka-presidente To para vindicate the father. yes, to vindicate their father's name. Kaya dapat galingan niya. Marami namang kumalas sa kanila because precisely in the 1 year lang, ito na. Grabe na, parang Olympic Games ng mga corruption sa House of Representatives. Pabilisan na. Grabe talaga yan si Martin Romualdez. Grabe. Parang sinabi- Managot yan. Alam mo, ang New Year's wish ko talaga, makulong yan si Martin Romualdez. I remember Ayun na, nung panahon ni gratification Digong, mayroon ako sinulat na si Digong may nag-contribute ng 65 million pesos Yes. So. kay Digong. Tumawag si Dominguez sa akin, sabi niya, patay tayo kay Guanzon. Sunny Dominguez. Kasi at least both sides, they know, di ba? Na I have integrity. Yes. Hindi naman noon panahon na yun na Palaban eh. pinapa-inhibit nga nila ako doon, di ba? Grace po, nung senador siya. Ngayon, pag senador, ayaw na kalabanin ng mga taga-Comelec eh. Kami noon, Senator Grace po, we said she's disqualified. She's not natural born. Di ba? Si Digong, pinapa-inhibit ako nung Aguirre. Yung nakapilo ka ba? Si Bit naghihire. Pinapa-inhibit niya ako. Sabi niya, ang lakas ng loob niya. Tumayo doon na, move to inhibit. Tsura ng puto. Sinabi ko talaga sa mga kasama ko sa First Division, hindi ako mag-inhibit. Ma'am, prepare the resolution. We will all sign it together. Yes. No. Ay, akala nila, In unison. nung kami kasi, ng panahon namin dyan, sige, atakihin nyo isa sa amin. We will circle the wagons. Di ba? That's true. Clint, masasabi ko ito, puputok yung sa takilya yung itong show na ito dahil dito. Sigurado. Hindi kasi mo, I'm at home sa inyo. I'm among friends, di ba? Sport ka. Ngayon sasagutin ba niya kung gaano ka ilang inches?
Hindi na, Hindi kawawa naman yung ano niya, yung Hindi, hindi, self-esteem niya. Maikli pero makapal. Kawawa naman yung self-esteem mo. Diba? Ayoko masira yung self-esteem. Kasi si Ronald Lamas, sira daw self-esteem niya kasi wala siyang Rolex. Oo, sabi niya. Napanood ko nga. Sabi niya, Oo. nanliit naman siya sa sarili niya. Oo. Na wala siyang Rolex. Talagang ito nga, New Year talaga. Oo, masaya ka Ay, naman. oo, Oo. masaya. Pero good sport naman si Mr. Lamas. Llamas na sabi naman niya, buti naman napapansin siya ni Attorney Guanzon. Oo, pero ang pangit niya talaga. Tama lang na i-deny siya ni Risa. Dinideny naman. Oo, tama lang, Senator. So we agree with that, I-deny mo yan. Senator Hontiveros. Oo, i-deny mo yan. Ganyan kapangit, tinuo ko. Diba? Ano ba, advice siya? Advice. Dapat lang, diba? Grabe. Parang, If you want to win as the next president, di oo, ba? kasi yan si Llamas, yan talaga siya ang Akbayan King. Ah. Kaya when he belittled me, it was a sign for all these Akbayan people to attack me in the social media. So that's why we retaliated. When we retaliated, hindi niya na kinaya. Surrender siya. Kinalkal namin lahat. O, ito pa. Mr. Llamas, sino ang girlfriend mo habang may asawa ka pa na ang kanyang initials ay HM? Bongga, may picture pa ako. HM? Oo. Siya ang nag-blind Ito item yung ngayon. blind item. Ito dapat sumama sa atin. Blind item. Ronald Llamas, happy-happy lang tayo, ha? Happy-happy, di ba? Kaya, ikaw, you should have research na pag ako inalaban mo ako in public, you should be prepared. Nahuhubaran ka talaga namin. I have nothing to lose. I am not in public office. I am not poor. I am not ugly. Di ba? I'm not ugly like you. Diba? Ako titirahin mo. Ikaw yun. Inamin naman niya lahat. You are married. Oh, di ba? You are ugly. You don't Tapusin have na a natin ako dahil Rolex. Oh. naiihi na ako. Naiihi na ako sa tawa. Pwede ho ba ako magtanong ng bardagulan questions sa iyo? Ito lang, isa mabilis na sagot mo on the pangalan na babanggitin namin ni Tito Mon. Pwede ba tayo noon? Describe. Describe. Unahan ko, Tito Mon. Bongbong Marcos. Bangag. Liza Marcos. Sideways. Kasi pag naglalakad siya, sideways eh. Sara Duterte. Ostig, oh. Astig. Dahil bata. Kasi BDS. naman kaibigan mo kasi. Hindi ko kaibigan. We have never met. Never ko na-meet si sinasabing ano, si Sarah Astig. Astig talaga, di ba? Sabi niya, Matapang. sabi niya talaga dun sa At of course, hindi kumpleto ang New Year celebration kung wala tayong blind item from the BI King, blind item king na si Tito Mon. Tony Clint, mahulaan mo kaya ito? Sino yung mambabatas na AC/DC? Ibig sabihin, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Makeso. Na kapag umupa ng babae na bayaran, ay nilalagyan niya ng cocaine from the breast to the hair. Sumisinghot sa baba. din pala. At sinisinghot. Sinisinghot niya. Ayun. Bago niya yariin. Salamat mga kabomba. Happy New Year. At sa mga babaero, Happy New Dear. Happy New Year sa inyo, Da. Pasalamat kami sa inyong suporta sa amon. Palihog, abangan nyo kami every 11:30 to 12 noon time every week tuwing Lunes. Happy New Year again. God bless you all.
O imulat ng mga mata sapagkat ang dami pang nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Kailan ba sisimulan? Gutom balag dahas, hanggang kailan mawawakas? At bakit ang batas parang walang lakas? Panindigan, katuwiran, kapwa natin huwag kalimutan. Kaya pa ba ng ating lipunan? Tayo'y bayang binaboy, taong tinaboy. Kaya tayo na't magtulungan, magpagkatapat tayong mga kabataang siyang pag-asa ng ating bayan. Huwag na ilagay sa bahala ang laban na tama. Wala ng oras para maging duwag, oras para magbubulag-bulagan. Oh, ibulag ng mga mata sapagkat ang dami pang nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Kailan ba sisimulan? Isipin ang milyon-milyong perang nawala, maibalik pa ba kaya? Maibalik pa ba kaya? Ilang may sakit sana ang nakinabang kapatid, huwag natin kalimutan. Tayo'y baon na sa utang, hanggang kailan kaya gagapang sa lupang di na natin matatawag na talagang atin nung tayo'y itinagwil, binabaya at di pinahalagahan. Kamang mga ng mamamayan, palaging pinagsasamantalahan. Kaya't piliin ang pinuno, kaya tayong paglingkuran nang walang pagkiling. Mahirap man o mayaman, nilang dugo pa ang dadanak. Ang sagot sa pandemya wasak, ang ating ekonomi ay bagsak. Puso at buhay ng mga Pilipino, hindi ang kabayaran, hindi ang kabayaran, hindi ang kabayaran. Kailangan ka ng Pilipinas, kailangan ka ng Pilipinas, kailangan tayo ng Pilipinas. Ikaw, ako, tayong lahat ay kailangan ng Pilipinas. Oh, imulan ng mga mata sapagkat ang dami pa rin nagbubulag-bulagan sa katotohanan.